Inaasahang mararamdaman na ng mga mamimili ang pagbaba ng presyo ng baboy. Oras na maipatupad ang maximum suggested retail price dito sa March 10. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Bumababa na ang inflation ng hog industry kahit wala pang pork MSRP. Yung last na agreement ng pag-uusap ng mga stakeholders sa hog industry, una na dapat bumaba yung presyo at meron nang nakikita na mga pagbaba. Actually, una, yung sa farm gate natin, tumaas yan to a level na 250, 260. Now we're seeing 220, 230, maximum siguro 214. Mas mararamdaman pa ang pagbaba ng presyo ng baboy kapag natupad na ang pork MSRP sa March 10. Tiniyak naman ng kagawaran ng agrikultura na handa ang mga local government unit at regional offices sa ASF outbreak sa Ilocos Norte. We've been handling ASF cases for 5 years already. So very established yung protocols natin. From containment to quarantine to movement protocols. Kabilang dito ang isinasagawang culling operation sa 300 baboy sa isang piggery sa Vintar, Ilocos Norte upang hindi na kumalat ang African swine fever. Samantala, kaugnay naman na isinagawang inspeksyon ng DA at Bureau of Customs itong Lunes kung saan nasabat ang mahigit 200 milyong pisong halaga ng mis-declared frozen mackerels at galunggong. Panawagan ng Agricultural Sector Alliance of the Philippines na linawin ang kasong kahaharapin ng mga sangkot dito. Dapat anaya pinangungunahan ng Economic Sabotage Council ang investigasyon dito. Pasok yan doon sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na yan ay non-bailable, lifetime imprisonment. Pangunahan na ng NBI ang malalim na investigasyon dito para magkaalaman. Naunang naglabas ang Bureau of Customs ng warrant of seizure and detention dahil sa violation sa Modernization and Tariff Act, ang unang ipinataw sa mga sangkot sa misdeclared items. Pero kinumpirma na ng DA na Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na ang kahaharapin ng mga sangkot sa insidente. Kasi 10 million lang yung batas, na above 10 million pwede ka nang kasuhan. Yung presyo nung mackerel at galunggong is beyond doon sa 10 million. Alinsunod ang isinagawang inspeksyon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapaigting ng pagbabantay at paghuhuli sa smugglers para sa market stability at food security. Dagdag pa rito ang pagbaba ng presyo ng mga isda sa merkado dahil sa fishing season at pag-lift sa fishing ban. Coming from close fishing season. So tapos, ang effect kasi nun talaga, dadami yung isda. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.